Ayun, at nagkakabulgara na nga dahil eto nga, 'di ba? Una nang nagsalita si Mayor Magalong na ngayon ay pinag-iinitan na ng Congress. Tapos eto nga sinugundahan ni Senator Ping Lacson naman kasi ang sabi niya dun sa interview niya na ang alam niya noon pang 2022 ay 67 na kongresista ang talaga namang yung project ay sila yung project nila, sila din ang contractor, ganon, or di kanila na lahat. Tapos yun nga sabi ni Mayor Magalong, grabe, 40% na yung kinakaltas dun sa mga project, di halos wala nang natitira. Tapos yun nga, sabi pa ng mga, sino ba tong kongresistang to? Maglabas daw ng ebidensya si Mayor Magalong, tapos yun nga, parang ipapatawag nila sa Congress si Mayor Magalong. So, papalagyan naman ni Mayor Magalong kasi siyempre katulad nga nung sinasabi nito ni Ka Eric, hindi naman magsasalita tong mga to nang wala silang alam at wala silang ebidensya. Alam nga namang basta-basta lang magsalita tong dalawa na to. Sabi nga ni Ping Lacson, parang napaka-conflict of interest yun kasi kayo yung may project, tapos congressman kayo, tapos kayo din yung contractor. Di ba parang sobra-sobrang siba nyo naman sa inyo lahat, sakop na sakop, di ba? Yun, tapos ang sabi nga ni Ping Lacson, parang yung problema naman sa bahay, parang hindi naman talaga dapat isisisi. Climate change, oo meron, pero talagang siya, parang dahil na rin sa maling gawa ng gobyerno, di ba? Kasi kung sobrang daming pondo, kung ganyan ng ganyan, di wag na lang yan pondoon, hayaan na lang yan bumaha. At least yung ibang pondo, magagamit sa ibang ikaka-unlad ng bansa, di ba? Pero grabe, sobrang laki ng nawawala diyan. Kaya eto nga ang sinasabi ngayon na lagot kayo kasi nga naglabas, hindi ko alam kung saang interview or sino yung or post lang ni Senator Lacson yung may mga pangalan na inilabas. Yan nga sila DJ Suarez, yan yung ibang mga kongresista talagang pinangalanan na. So ngayon, kung iimbestigahan to sa Senado kay Kong Marcoleta to, tapos ay syempre kinakatuan nga ngayon ng karamihan dahil kilala nyo naman si Marcoleta na wala siyang kinikilingan, talagang kung tama, kung mali, ganun siya. Kaya kung sakaling ito na ang imbestigahan, mayroon talagang mananagot dito. Sabi nga ni Mayor Magalong ipatawag din yung mga yung contractor para maintindihan kung ano talaga. So magandang kahit papano, magandang development, yung may managot man lang, parang malaman man lang, mabulgar man lang sa mga tao, malaman man lang ng mga tao na ganito pala itong mga taong to, di ba? So maganda to kahit papano lumalabas na, ayan, di ba? Kaya ngayon, hinahamon din si BBM na sinabi mo yan sa SONA, so panindigan mo kasi parang wala man lang ang next na pahayag para tuloy-tuloy. Kung talagang seryoso ba siya, parang hindi mo kasi kakikitaan. Kasi parang pag nagsalita siya ng ganun, wala na, tapos na. Sinalita lang niya. Hindi na niya gagawin. Tapos yun nga, maganda to. Kasi yung sinasabi ni Senator, ang hirap naman kasi din. May mga ganito, tapos puro panawagan. Kilos kasi. Ang inaasahan na lang dito sa mga ganito ay si Kong Marcoleta. Kasi siya yung Blue Ribbon Committee sa Senado. So abang natin to. Maganda to kasi nga kahit papano yung mga sinasabi, kasi grabe pinabubulaanan pa talaga. Alam mo alam nila sa sarili nila na sila talaga yun na ginagawa nila, tapos pinaglalaban pa talaga nila, tapos ang pinapalabas pa nilang mali ay yung nakakaalam ng totoo. Katulad dito ni Mayor Magalong, di ba? Parang magkasanggandikat din to si Mayor Magalong sa si Ping Lacson. Kaya siguro halos magkaparehas yung yung pasabog nila. So, tama yan Ka Eric. Huwag mong tigilan na ibulgar ang mga walang hiya at magnanakaw na mga politiko na yan. Mga wala silang kaluluwa. Ayan, totoo naman. Sabi nga ni Ka Eric ay hindi tayo titigil sa pagsasalita dahil parang kung walang magsasalita, paano na nga? Paano malalaman ng mga tao? Parang kailangan nating kalampagin yung mga taong pwedeng tumulong sa atin. Katulad nga yan ng Senator Marcoleta, diba? Yun yung lagi niyang sinasabi na basta huwag tayong hihinto, tuloy-tuloy lang tayo. Ganun. Tapos ito pa. Sagad na sa buto ang pangungurakot ng mga elected public servant na ito, pero hindi lahat ng araw. Sa inyo, ay totoo naman po. Tama po yan. Babaliktad at babaliktad na ang sitwasyon na yan. Hindi sa lahat ng panahon ay nandyan kayo sa pwesto. At kung ano man yung mga ginagawa nyo yan, may balik yan. Kasi hindi sa inyo yan. Napakadami yung tao na
pinahihirapan dahil dyan. Kasi yung mga kinuha nyo na ginawa nyong pansarili, ang dami na sanang tao na pwedeng magkaroon ng trabaho, gumaan-gaan yung buhay, kung gagawa man lang ng mga kalsada, di ba? Siyempre, yung pagta-travel ng mga tao, napakadaming taong na apektado dun sa ginawa nilang yun. Sa totoo lang, lalo na yung baha, di ba? Yung mga namamatay, yung mga nawawala ng bahay, di ba? Ang daming perwisyo kaya yan. Tapos, di ba, nasa bulsa nyo lahat, kayo ang ganda ng buhay nyo. Tapos, itatanggi nyo pa, magkukunwari pa kayong napakababait nyo, doble-doble yung kasalanan nyo na babalik at babalik din talaga sa inyo yan. So, ito pa. True po yan. Ang korupsyon ay simula sa pinakamataas hanggang sa pinakababa. Kaya patuloy na naghihirap ang ating bansa at patuloy na humihirap. Totoo. Ang problema talaga sa atin dyan sa Pilipinas, yung talagang government natin, makikita mo kasi yan kapag nakapunta ka sa ibang bansa, pumunta ka na lang sa Taiwan. Lahat ng pangangailangan ng mga tao, ibinibigay ng government. Yung healthcare, sobrang ganda. As in, pag may health card ka, yung lahat halos ng mga basic na service, 50 lang yung ibabayad mo or 100 sa mga check-up yon. Tapos yung gamot, murang-mura lang. Basta't meron kang healthcare, okay na. Tapos yung mga benefits ng mga tao, binibigay lahat. Yung, ang ganda ng train, ang ganda ng mga kalsada. As in, talagang, yung grabe talaga, binibigay talaga nila sa tao yung mga pangangailangan na baliktad sa nangyayari dyan sa Pilipinas. Kita mo, ayan o, ilang dekada na ganyan pa rin yung baha. At ang matindi, lumalala. Sa halip ba na umunlad, wala. Dapat kasi doon sa time ni PRRD, sabi nga nila pa-take off na tayo nun. Tapos nang biglang si BBM, ayun, bagsak na naman. Hindi pa nakakaangat, bumagsak na. Oh, diba? Ganyan ang nangyayari sa Pilipinas. Saka, yung nagsasabi na okay lang yan kasi walang pakialam, hindi ganun. Ang laki ng pwedeng magawa ng government para maging maayos ang buhay ng mga ordinaryong tao sa bansa. Sa totoo lang. Eto pa. Dapat ikulong lahat ng congressman ng mga kurap, mga kawatan sa kaban ng bayan. Dapat parusahan. Dapat naman talaga. Dahil ngayon, sobra-sobra talaga. As in, sobrang garapal ng ginagawa naman nila. As in, kinakanila talaga. Inaari talaga nila yung pera ng bansa, ng kaban ng bayan. Sa bagay, may balik naman talaga yan. Sabi nga, may gaba, di ba? Kaya nga lang, hindi man ngayon, kung hindi man sa inyo, doon sa pamilya nyo, o diba, iiyak kayo niyan, iiyak kayo ng sobrang iyak dyan sa mga ginagawa nyo yan. Yung balik niya, naku, hintayin nyo. Walang forever, at saka pati yung buhay naman natin, natatapos din eh. So, yung ginawa nyo yan, kung hindi man sa inyo, ay may tatamaan at may tatamaan yan. Abang-abang lang kayo.